ye assembled in your hearts, when ye sent me unto the Lord your God, saying, Pray for us unto the Lord our God, and according unto all that the Lord our God shall say, so declare unto us, and we will do it. And now I have this day declared it to you, but ye have not obeyed the voice of the Lord your God, nor anything for the which he hath sent me unto you. Sabay-sabay. Now Therefore know certainly that ye shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence, in the place whither you desire to go and to sojourn. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita. Panginoon, nag-pray namin po pagpalain niyo ulit ng aming pangunawa, Panginoon. Bigyan ng pangunawa. As we continue, Panginoon, medyo nabanggit na rin yung mga mangyayari dito. Makita namin yung mensaheng yung gabi na distinctive pa rin, Panginoon, sa ibang part ng book. So, I pray kayo po ang hala. Kayo pong malati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapuno po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Ay, kailangan pala ng lumat. Sunday pa to eh. Okay. So, Jeremiah 42 na tayo. No? Reviewin lang po natin yung last 4 o last time. Chapter 38. Obey, I beseech thee, the voice of the Lord. Ito po yung huli na warning ng Panginoon through Jeremiah sa Judah. And then, nangyari na nga sa 39, God's judgment shall be faithful. Nakaligtas yung tatlo. Pero iba, patay. May mga remnant pa rin. Ito nga yung pag-usapan natin ngayon. Pero konti na lang. And then, chapter 40, navigating in a disadvantaged position. So, yun nga. Anong gagawin mo pag ikaw yan sa ganung klase ng katayuan? Makita natin dyan si Gedaliah, di ba? Yung may pag-asa pa rin naman, hindi nga sila pinatay lahat. Of course, inayaan na sila doon. Obviously, sila, laging namatay sa kanila. Pero may pa rin ng Panginoon sa kanila, yung mga natira. Pero, hindi po madali. Obviously, kasi parusa yan sa lahat eh. Yung iba nga namatay, iba sugatan. So, gano'n. So, yun natutunan natin doon. Sa chapter 40, tayo mismo ay dapat matuto. Sa gano'n tayong kalagayan. Then, last week, for they were afraid of them. So, medyo nag-focus tayo sa fear. Dalawang beses na banggit yun, no? So, gusto na talaga nilang umalis. Dahil pinatay na nga si Gedaliah. Of course, yun na magagalit syempre yung nagtalaga sa kanya doon. Pero sabi ng Panginoon, hindi raw. Dito, uulitin po yun, no? Kasi chapter 42. So, medyo nag-focus tayo sa fear. So, hindi tayo dapat takot pag alam natin yung kalooban at lalo pag sumusunod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Yan na. Kaganda ba kayo? Medyo masakit nga yung aking pero kaya naman. At this time, title po natin, When People Ask God But Won't Obey. May mga tao, at minsan tayo, apply din natin sarili natin to, no? As it is applicable. Minsan nagtatanong tayo, ano bang gusto ng Diyos? Kung sinabi na sa'yo, sumunod ka ba? Minsan hindi, kasi marami naman yun, di ba? Pero may mga pagkakataon na gano'n, yun na-explore natin ngayong gabi. So, ayun. Kaya umpisa natin dyan. So, sa natapos last week, yun nga, namatay na si Gedaliah, pinatay. And then, of course, takot sila dahil sa ginawa nila or hindi naman sa kanila. Nahuli sila, pinalaya sila sino yung nagtas sa kanila? Sino po? Johanan, the son of Kareah. Okay, so, yun nga, sabi ko sa last week, parang bida siya nun eh. Nabida naman talaga siya kasi pinalaya niya yun. Pinagtanggol niya at kinuha niya kay Ismael. So si Ismael tumakbo na. So ngayon makikita natin anong gagawin na nila. Okay? So itong si Johanan,
parang tumatayo siyang military captain nila, no? So, pero papansinin natin dito, may papel pa rin yung si Jeremiah. At talaga naman, yun ang importante, no? So, sino dito yung alam niyo yung kalooban ng Panginoon? Ikaw, Stephen, alam mo ba yung kalooban ng Panginoon? Ezzy? Yes or no? Christian? Ha? Hindi po lahat. Yun. Tama, di ba? Kaya nga hinahanap mo, tinatanong mo, inaalam mo from the Bible, napakarami niyan. 10 Commandments pa lang, yun yung basic and comprehensive din yun. Eh. Pero may mga bagay ka pang, yan, mga detalye ng buhay mo, saan ka pupunta ngayon, bukas, ano sasabihin mo, inasal ka, ano exact. So, hindi mo alam lahat. So, pero inaalam yan. Ngayon, tayo ngayon, katulad niya, sa pag-aaral nyo, sino mga pangasawa nyo, ano man yan. Yung mga changes. So, ngayon, tayo, nag-pray tayo, pero, ang tanong, sinusunod ba natin? Hindi lagi. So, minsan may dahilan tayo, hindi masyado malinaw. Okay, sige, kung talagang hindi malinaw, tanong mo, ano mo pa, confirm. Pero malinaw na, katulad mamaya, susunod ka ba? Ayan, tanong. Okay? So, may kita natin dito yung na-explore natin kasi kitang-kita dito po yung mensahe natin. Hindi na mahirap ito. So, again, yung mga personality dito. First, Jeremiah, Johanan, then meron pang ibang mga leader dito na hindi ko masyadong kilala kasi hindi madalas ito na ano eh. And then, all the rest na ng remnant, yung mga natira. So, kung sabihin natin 5 million sila dati, siguro, ano na lang to, mga 500, 600. Konti na lang po to. So, nagkakaisa na sila kasi wala nang mag-aano sa kanila eh. Don't quote me on the number, yun lang ang tansya. Marami pa rin sila pwede nga mag-umpisa ulit ang Diyos sa kanila eh. Doon yung ibang dinala naman, di ba, sina Daniel, marami pa rin sila dun eh. Pero itong mga natira, ito yung titingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. Okay? So, point number 1 natin, explore lang natin yung 1 to 3, ano nangyari, ninarrate, yung nangyari, lumapit po, no? So, itong si Johanan and company, lahat. Lumapit yan kay Jeremiah, sinabi dyan, no? Hanggang lahat. At, sorry, dito tayo sa protector. Okay. From the least even to the greatest. Kung sinabi ng least greatest, madalas yan ay mahirap mayaman or malaki, malakas, matalino. So basically lahat. At lumapit sila kay Jeremiah, let we beseech thee, our supplication be accepted before thee. So nakikiusap sila. Nakita niyo ba yun? Pray for us unto the Lord thy God, even for all this remnant. So panalangin mo kami. Pero mapapansin mo agad dyan, the Lord thy God. Ba't di ba nila Diyos ang Diyos? The Lord thy God. Yung Diyos mo. Yung Diyos mo ba? Diyos ko? May isa lang naman ang Diyos eh. Kaso minsan hindi personal. Hindi mo siya kinikilala. Okay? So parang ang layo ng puso nitong mga to, no? Pero kilala ni Jeremiah. Si Jeremiah talagang malapit sa puso ng Diyos. Tsaka likod ng Diyos to eh. So, mga point dito, ang dami, no? So, una, pag pinarusahan ka, lalapit ka rin. Mangyayari yung paulit-ulit sa basta lagi sinasabi niya, yung mga member dati, nagyabang, umalis, tapos bandang huli, may pastor din lalapit. Ngayon iba dyan talagang wala na eh. Nakakalungkot yun. Pero nakakatuwa na rin yung lumapit pa. No? Para si Jeremiah, mapapansin niyo dito yun. Paglapit nila kay Jeremiah, hindi sinabi na tuwa, pero in-accept niya agad eh. Sige, anong kailangan nyo? Sige. So, another point yun, no? Maglingkod ka ng Diyos, nakahanda kang tumulong. Pangalawa, yung mga magpapalapit sa'yo, hindi ganun kalapit sa Diyos, ikaw yung dapat malapit sa Diyos kasi lalapit mo nga sila eh. Okay? So, yun na nga, nakiusap sa Kanya at pag-pray silang lahat. That the Lord thy God may show us the way wherein we may walk and the thing that we may do. Basically, anong gagawin na namin? Ayun po, no? So, ganyan po yan. Pag may hindi tayo malaman, ang dami po actually sa mangyayari sa buhay niyo na hindi mo alam yung mga gagawin mo. Di ba? Kaya mag-college na kayo, anong gagawin ko dito? Kung di ka marunong magtanong,
Kasi hindi maayos yung ano mo, mayabang ka, either mayabang ka o talagang lutang ka, ano ang gagawin ko? Ano gagawin ko sa ano, dahil ligaw na ako? Ba, tanong ka. Ingat ka rin. So, tama naman yung ginawa nila, no? Sa lingkod ng Diyos, sila lumapit. Kailangan natin lahat ng guidance ng Diyos. Basically, kahit hindi tayo makarelate ng ganun na kay Jeremiah at sa mga remnant ng Judah, kailangan pa rin natin ng Panginoon. Sinong hindi kailangan ng Panginoon dito? So, bang talino ko, yung galing ko sa math. Math lang, isang subject lang yun. Kailangan natin ng gabay ng Diyos. Amen? Amen. So, lumapit sila. Ano sabi ng Panginoon? Proverbs 3, 5 and 6 nyo. Trust in the Lord. And in all. Yun ang maganda dun eh. Pag in-acknowledge mo siya, Lord, di ko alam. Ikaw makakatulong sa akin. Siya na may magsasabi sa'yo kung saan ka dapat pumunta. Okay? Sabi rin sa Psalms 32:8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Ganun na ganun, no? And I will guide thee with mine eye. So gusto ng Diyos na gabayan tayo. Tandaan niyo yan. Kung sakaling dumating kayo sa ganun. Maaaring hindi kayo, kung mag-abroad man kayo, o dito lang kayo, pero minsan, yan lang, minsan napansin ko sa inyo mga tampuhan, di ko pa ngayon ano yun eh. Minsan, napak-personal, mababaw na bagay, minsan hindi nyo alam gagawin nyo eh. So, kaya sana, lagi tayong lumapit sa Diyos, magtanong, manalangin. At yan, maten, pwede magtanong, magkakapatid tayo dito eh. Sana yung mga ganyang bagay, hindi mahirap. So, moving on, 5 to 6, ano nangyari? Ayun ang sasabi ko sa inyo, tuwan-tuwa. Hindi mo sinabi tuwan-tuwa, pero kasi kung naalala nyo po yung mga nakaraang chapter, parang ano siya, nakipag-uusap siya sa ano, di ba? Ang si Ezekiel, ganun din eh. Ano nakipag-usap sa pader? Ano yung sabihin nun? Sino gusto mag-example? Ano, kahit anong kausap mo dyan, wala eh. Galit, mas malupit kasi nagalit pa sa kanya. So yun ay, move on tayo. Sabi dyan, so yan, nung lumapit ngayon, ay, ganun ba? Hindi, sabi pa dito, and they said to Jeremiah, the Lord be a true faithful witness between us if we do not according to all things. Naalala ko tuloy yung mga style like them. Kay Moses, ganun na ganun din sinabi, di ba? Kaya kay Joshua. Naalala niyo ba yun? Kaya sa aking Bible, ganun din kay Moses. Sundin namin, sige! Joshua, ganun din. Ngayon kay Jeremiah, ganun din. Susundin namin yan. Tanong mo lang, ano man dapat namin gawin? Parang ano pa siya dito, if we do not even according to all these things. So, gagawin namin yan talaga. Whether be good or whether it be evil. Ito yung medyo may ano rin ako, ba't evil? Wala namang gagawin, sasabihin ng Diyos na masama. Pero obviously, para siguro, ang ibig sabihin dyan, mahirap man or madali. Siguro ganun. Pero definitely, ang Diyos, pag may sinabi siya, yun ang tama, walang masama doon. We will obey the voice of the Lord our God. Malinaw, no? To whom we send thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord. So, ito na gusto ko sabihin, ganyan tayo, kahit mga bata, kahit nga mga unbeliever eh, medyo ano yan eh. Sa Panginoon, okay, Panginoon. Sige, gusto ko yan. Ano nangyari? So, doon lang pala muna tayo. So, may mga tao, sa umpisa, magaling. Nangangako. Susunod. Okay naman yun. At tanong, ba't yung iba katulad nung pansinin nyo lang kahit mag-aasawa? Eh, minsan yan talagang elaborate yan, di ba? Supposedly nga. Kaya nga, ligawan pa lang, maganda yan dapat eh. Andiyan ba kayo? Nakikinig kayo? Hindi yung parang dito, may nakikita minsan ako dito, nagtatago dito eh. Nasa dilim. Sana hindi kayo. Kala ko si Peter eh, kaya tinawag ko. Peter! Hindi pala si Peter. Ewan ko dyan. So, ligawan pa lang yan, nagkakaalaman, nagkakakilala na kayo. Then, siyempre, may kasalang pa yan, gastos, may ano pa. So, supposedly, pag nagpangako yan, no, hindi naman tayo perfect, pero
hindi mo nakikita maghihiwalay bigla-bigla lang yan. Kasi nangako sila sa bawat isa sa harapan ng tao at ng Diyos. So, minsan kasi walang, I believe, mamaya marireveal lahat to sasabihin ni Jeremiah. Kaya yung ganun yung mga taong hindi maganda yun, by the way, nangako ka, nabanggit ko ng dati yan. May sinasabi din sa Bible na pag nangako ka, kahit kayo lang, no? Ano mo naman yan, gabayad ako, o gagawin ko to, hindi ka tayo iwanan, ano naman yan. Tuparin mo yun. Amen? Very basic yan, kahit mga Hapon, alam yan. Lahat, basically. You're a man of one word, sabi nga nila. Or woman, ano naman yan, basta yun na yun. Tao yun man Ito, Diyos pa yung nagsumpahan pa sa Diyos tapos hindi susunod. So, another point ko dyan, yun, pag siguraduhin mong mangangako ka, kasi ganito yan di ba? Pag gusto mong, mangangako ka, pautang naman ng 100, babalik ko mamaya lang. Mamaya, sige, ikaw ba naman, di ko pa yan, mamaya, dyan lang, parang gumanon lang, di ba? Wala na. So, yan, ang gusto ko sabihin doon, pag gusto mo talagang takbuhan, minsan kinakabahan ka na yan Kasi nagsisinungaling ka sa kanya. Ay, hindi mo yun? Pag nangangako ka, medyo nakikita mo na yung future mo, kaya mo magbayad. Di ba? Ganito, ganyan. Yan parang lalo yung kasal, di ba? Magsusumpahan pa kayo dyan, tapos nililigawan pa lang kayo, syempre tinatanong na yung background nyo. So, alam mo yan. So, pag nag-promise ka, tuparin mo, lalo sa Diyos. Lalo pag nagsabi ka ng mga ganitong bagay, kaya naalala ko ganun sinabi sa ina Moses Susunod kami! Ganun din niya, kaya may yes, I do. Tapos parang naalala ko, may kinabisado, may ganun ba tayo, Nay? Ganun ba sa kasalan? Kinakabisadong? O binabasa lang? Binabasa. Yung sarili mo sulat, ganun ba sa inyo din? Ganun sabi, kanya-kanya sulat. Ikaw magsulat niya, basahin mo. Ayan. Talagang yun, no? Hindi nagkataon lang na nadulas ka lang, andun na. Kasama ka na. Shotgun marriage. So, lalo sa Diyos, tayo dito, meron pa tayo dito, ano nga natin, Lord's Supper, twice a year. So, wala akong inaasahang hudas dito sana. Kung meron man, mawala agad na mabilis. So, ganyan po yan, no? So, habang nangangako, iniisip mo na paano matutuparin ito. Ngayon, ganyan. Parang utang yan, madalas Kahit po sa pag di ka makabayad, magsabi ka. Kasi parang mong yung, di ba, may usapan kayo, baka pwede naman, na-join ako this week. Ganun ba? Hindi yung parang nakalutang yung wala na. Pag sa bangko yan, patay yan, lalong lataas lahat yan, interest. Ganun din sa kahit Nag-usap kayo, 9:00. 8:30 pa lang, alam mo na kung malilate ka Di ba? Magsabi ka na agad. Ano pang magandang illustration dyan? Kahit saan yan Alam mo yun, nakipag-usap ka tao sa tao. Amen. Hindi mo sinungalingan yan. Kahit anong bagay pa, ganoon din sa kontrata, kung ano man yan. Pwede nga, nako! Parang ito pala, sa fast food. Nako, sir! Alam ko, nakalagay dyan, mayroong ganitong cheese. Kasi wala na kami cheese Pwede ba, palitan na namin, okay lang sa inyo. Yun, di ba? Ganun, kasi wala. Minsan, supply chain, di mo alam, wala. Okay, hindi nagkulang. Sabihin mo lang, at least walang sama ng loob. Amen. Ayun, so alam mo na yun habang nangangako ka. And pwede mong i-arrange yun. Pero pag may problema, pag hindi, okay. So lalo pa tayo dito, kaya napansin nyo ba, pag may umalis dito, or kahit dati hindi ko rin maintindihan yun kasi nga, Catholic ako dati, anong alam ko dito sa Baptist. Napansin ko si Pastor, parang, ba't pag hindi lang umatin, parang masama yung loob? Hindi ko maintindihan dati yun kasi, malay ko dyan, ano ba to? Parang ano ba to? Shadow ba siyang attached doon? Pero yun nga, kasi pag narinig mo na lalo matagal ka na, narinig mo lahat ng preaching,
Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam. Amen? So, yung iba naman nagtatanong, pag sinagot mo, parang wala rin narinig. Okay, actually, yun ang pinaka-message ngayon eh. But, ito. Bago kayo pumasok nga ng pangakuan, ng kontrata, intindihin mo exactly kung ano yung pinapasok mo. Okay, ganun lang kasimple yun. Parang kontrata nga, parang kasal, which is kontrata din. Okay? So, yun yung pangalawa. Yung mga tao nangangako, sana to pa rin. Moving on, sa 7, sabi dyan, ano nangyari na dyan? O di syempre, humingi sila sa Diyos. Jeremiah, panalangin mo kami at sabihin mo sa Diyos, instruct kami anong gagawin namin next. Okay, ginawa ni Jeremiah, yun, nag-pray siya after 10 days. Hindi na mag-pray, no? Kasi may mga bagay, katulad no, madali bang, anong gagawin itong mga to, di ba? Detalye yung tanong, di naman ano eh. Hindi naman, anong gagawin ko sa buhay ko? Kakain ba ako ngayon o hindi? Hindi naman ganun eh. Saan sila pupunta? Okay? So, after 10 days, bumalik si Jeremiah sa kanila. O, ito na! Ang sabi ng Diyos. So, pinatawag yung mga leader at lahat sila basically. And then, sinabi niya na, ano? If you will still abide in this land, nabanggit ko na ito last time pa, no? Ang kailangan lang gawin, huwag silang pumunta sa Egypt. Mag-stay lang kayo. Parang dati, di pa sila nasakop. Eh, kaso galit yun eh. Eh, sabi nga Diyos, mag-stay ka lang eh. Kahit pag galit yun eh. Nasa na ba yung pumatay? Wala na, tumakas na. Oh. Minsan tayo ganyan, kunwari lang ha. Si Christian, tsaka si Ezzy, sinabi sa kanila, sige, mag-soul winning kayo dito, ganitong oras, balik na kayo. Okay? Eh, kunwari, napa-basketball sila ng matagal. Kunwari, gano'n. Nako, di na ako atin. Pwede naman paliwanag lang eh, di ba? Paliwanag natin, ano nangyari, gano'n po talaga. Kasi sarap mag-basketball, nayaya pa kami, postaan. Ano naman yan? So, naiintindihan niya, magsabi lang ng totoo. Hindi mo alam mangyayari. Tatitiwalag ka ba, or wala lang. Maraming gano'n. So, daming lesson dito eh. So, ngayon, yung mga anak natin, wala naman choice yan, sa atin lang yan eh. Ang problema talaga, yung pag may mga ganitong klase ng sitwasyon na, yun na parang last week, may takot na yung ano sa kanila eh, nangunguna sa kanila eh. Ang gagawin natin. Hindi mo pa alam yung mangyayari, ang dami mo nang naisip na mangyayari, na possibility. Tapos nakafocus ka pa sa negative. Di ba? So, iwasan natin yun. Ito mangyayari dito, sabi sila, dyan lang kayo. Kung manatili kayo, I will build you and not pull you down. Familiar ba kayo dyan sa chapter 1? Kaya I believe sinasabi niya kasi yun ang nakikita nila sa sarili nila. Either patayin sila, ubusin sila, parusahan sila. Pag yung plot naman, establish kayo. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong malis, dyan lang kayo. Hindi ko kayo papabayaan mamatay or something. Okay? At sinabi niya pa doon, for I repent me of the evil that I have done to you. Maaway ng Diyos eh. Diba, hinayaan niya masakop sila, ang dami namatay. Pero ang Diyos, again, hindi nagkamali ang Diyos ha. Ibig sabihin lang na ano lang siya, parang napasobra ata. Ganun. Ngayon, ito pa, no? Be not afraid. So, alam na alam ng Diyos, di ba? Bakit sila later susuway? Parang last week, kasi takot sila. So, balik tayo sa lesson last week. Huwag kang takot masyado. Diba? Iba, tatanungin mo, bakit di ka na pumasok? Naku, takot ako sa teacher eh. Hindi ako gumawa ng assignment. Ngayon, di harapin mo, ginawa mo eh. Ginawa mo yun eh. Kung ano mangyari, di tingnan natin. So, huwag ka matakot. For I am with you to save you. Ang ganda ng pangako eh. So, nasa iyo na lang talaga kung magtitiwala ka. So, yes, galit sila. Maaaring may gawin sila. Hatawi. Hindi ka natin alam. Pero may pangako ang Diyos. Ikaw ay ililigtas ka.
And I will show mercies unto you that he may have mercy upon you and cause you to return to your own land. May napansin ba kayo doon? Sino yung may mercy? Sino ba yung galit? Yung King of Babylon. Tsaka ang Diyos. Pero pag yung Diyos pala, nag-awa sa atin, maawa din ibang tao sa atin. Principle po yan. Again, magandang principle niyan. Ang Diyos, basta lagi yung sinasabi yun eh. Ang Diyos, pwede kayong pagpalain kahit nasan ka. Amen. Nung minsan may nakikita tayo na, ay maganda ata sa abroad ah. Kahit may nabalitaan ka ng ano, diba? Ayun, dami mga pangako sa AI naman. Ako, gusto nyo ba yumaman? Gusto nyo noon? Ako, ilang minuto lang to. Buti kung libre. Pag-enroll ka dyan, mahal. Ayaw ko naman yung mag-isa. Aralin yun. Ano naman yan. Anyway. So yun ha, malinaw. Mag-stay lang kayo. Huwag kayo matakot. Kakawaan kayo ng hari ng Babylon. But, napangunahan na sila ng Diyos eh. Kung sasabihin mo, we will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord, saying, no, we will go into the land of Egypt. Itong Egypt kasi ito yung takbo yung alam niyo yung mapa, di ba? Dito yung kalaban. Palayo ka, doon ka. Banda doon ng Egypt, sa southwest. At saka may mga pagkakataon na kakampi nila yan. Maaaring maano sa kanila, maawa, whatever. Akin ba yun? Yeah. Kailangan ng palitan to. Ayun na, so may dalawang option, magstay or malis. Ano gagawin nila? Now therefore, hear the word of the Lord, ye remnant of Judah. Ito yung meron ng alam na ni Jeremiah kung ano iniisip nila. Noong una hindi pa eh. Kaso kinausap na siya ng Diyos 10 days ba naman eh. So hindi sinabi dito pero makikita natin parang alam niya na kaya makinig kayo, sabi. Thus say the Lord of hosts, God of Israel, if ye wholly set your faces to enter Egypt and go to sojourn, winawarning na sila, ito yung gagawin nila later eh. And it shall come to pass that the sword which ye feared. Ba't sila tatakas? Kasi takot sila sa sword. Takot sila sa army. And, syempre, taggutom kasi nga, wala nang kabuhayan. Sa Egypt, baka meron doon. Sabi ng Diyos, susundan kayo nung kinakatakutan nyo. So, ganyan po yan, parang sumpa na eh, no? Kung hindi kinakatakutan mo, ayaw na ayaw mo yun, kaya naman ako, anong kinakatakutan ng mga Kristiyano, minsan? Kaya ayaw ko mag-tithe kasi baka mawala na ako ng pera. Diba? Kaya ayaw ko mag-Sunday kasi ayaw ko na mag-church kasi baka mapagod ako. Alam niyo ba sa research, sino ang pinakapagod? Yung mga taong walang trabaho. Tingnan niyo yan. Yung may mga trabaho, kahit nagtatrabaho yan, may trabaho, syempre may pambili, hindi stress, kahit na mapagod, mamahinga naman, tuloy-tuloy lang. Pero yung mga nakakita may taong walang trabaho. Gusto nyo yung ganon? Isip ng isip, wala namang isip. Nakaka-stress yun. So, ganun din sa spiritual naman. No? Anong gagawin natin? Sinabi na ng Diyos, ganito. Huwag ganito ha, huwag sa Egypt, itong gawin ha. Baka ganyan eh. Hindi ka nagtiwala sa Diyos, ang parusa doon, masyadong ano to eh. Ironic, no? Kung ano yung kinakatakutan mo, di ba? Yung tithes, yan ang ano yun eh, pangako yun eh. Hindi ka mag-tithes, sabi ng Diyos. Pag nag-tithes ka, lalo kang payayamanin. Amen. Pag hindi ka nag-tithes, lalong uubusin yung kabuhayan mo. Anong gagawin mo ngayon? Ganun na naman. Tiwala ka ba o susuway ka? Amen. Yung iba kaya ayaw mag-anak, ay takot din sa responsibilidad. Tsaka travel lang kami para masaya. Hindi niya alam yung anak magpapasaya sa'yo yan. Amen. Ano pa? Gusto sabihin is, ano ba yung madalas kinakatakutan natin? Responsibility. Yan, yun. Kaya hindi ko siya pinakasalan. Tinakbuhan ko kasi
takot ako sa responsibility, ganyan-ganyan, uubos yung pera ko. Yung pala, dala-dala ng konsensya mo yun, ganun din, hindi ka matutunan ng responsibility, wala ka rin katuwang. So, totoo po to sa kahit saan natin, buhay natin. Kaya pag sinabi ng Diyos, sumunod ka na lang. Kasama mo pa siya, di pa siya galit sa'yo. Kaso, ito rin yung warning. Pag ginawa nyo pa rin yan, dahil sa takot-takot nyo, doon ka mamamatay. Susundan ka nung kinakatakutan mo. So, yun ang point number 4. Disobedience brings destruction. Di ka sumunod, palo. Ganun lang yun, kasimple. Alala niyo yung warning sa sino yung tatlong naunang si Reuben, si Gad, tsaka Manasek. Naalala niyo po yun nung pumasok sila sa Promised Land. Nakita nila, magandang land na to, pwede na kami dito. Siyempre, isip ni Moses, yung mga kapatid nyo, makikipagdigma kayo, relax na lang kayo. Hindi, sasama kami doon, saka kami babalik. Mamamatay na si di ba? Kaya sabi ni Moses, be sure your sin will find you out. Very sikat to basahin na nga natin. Lagi sinasabi to. Kasi pag wala na ako dyan, di alam ni Moses kung susunod pa ba itong mga to, kung sino ba next leader, baka namahinga na sila, palibasa, mayroon na silang sariling lupa. Di madi-discourage siya. Sinabi rin niya din, madi-discourage naman yung mga kapatid nyo. May basa nga, ready go. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Ayan, dyan sumikat po yung term na yan. Ang galing ng pagkakaano ng and be sure your sin will find you out. Hanapin ka ng sin at sigurado mong makita ka. Magpakita ka, hindi yung tataguan mo so hindi ka na makita. So may mga pagkakataon na gano'n na kala mo walang makakahuli sa'yo, hindi ka halata, wala na, parang nilalang nga tinakbuhan niya asawa niya, taga Bicol yun iniwanan niya doon, nabuntis, ganyan. Kasi yung laging pinapaalala niyang kaibigan niya. Hanggang ngayon, walang Facebook yun. Bakit? Baka makakita siya doon Kilalo na ko, taga rito ganun din. Walang Facebook. Ito lang ako Facebook. Ayun. Yun pala, may tinataguan. So, sabi niya sa Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall also reap. Ang maganda dito, yung kasalanan naman pwede mapatawad Amen? Amen. Yun. So, huwag tayo magtago. Okay? Especially, huwag tayong sa Diyos, yung itinatago mo yung ayaw mo sumunod, Ayaw mo sumunod, and then, alam mo, okay na to, wala na. Bandang muli, alam pa rin. Kakaalaman. And then, sino ako? Sorry. Balik tayo sa text. Tapos pa natin yung 18. Hindi pa, So ito, tuloy natin. Ito nga yung pa rin, yung destruction. So, inulit lang dito. Doon ka mamamatay. And then, doon ka mamamatay. May famine, pestilence. At di ka makakaligtas. Okay, di mo pwedeng takbuhan ng Diyos. Saan ka pupunta? Bakit? The God of Israel, for thus saith the Lord God of Israel, as mine anger and my fury had been poured forth upon the inhabitants of Judah. Kasulad nung nangyari, kailan lang nangyari. Sila ay pinatusahan. May nakahinto ba sa Diyos? Wala. Ganon din siya. So shall my fury be poured forth upon you. Nakaligtas na kami. Hindi pa tapos May pwedeng gawin ng Diyos pag gusto niya. Pag kayo pumasok dyan, napakalinaw instruction sa kanila. Ulitin ko huwag sa Egypt, dito lang kayo. Napakalinaw. Pero kahit sa atin ngayon, ang linaw na Ano yung mga instruction sa atin? Huwag kang sinungaling. Alam mo naman siguro yung sinungaling sa hindi. Tama, mali. Hindi naman ako suisa. Minsan nga, nakakalimutan na Pero alam mo, ikaw na dapat yung maghusga sa sarili mo.
and ye shall be an execration and astonishment and a curse and reproach and yung mga talagang sumpa, ano? And ye shall see this place no more. So, hindi sila makakabalik basically kasi patay sila eh. Diyan natapos yung destruction nila. Ngayon, wala pa actually sila sinabi dito eh. Napansin nyo ba? Pero later yung nagagawin nila. Alam na ni Jeremiah. Ngayon, ito na, sabihin na ni Jeremiah. And the Lord said, concerning you, O ye remnant of Judah, go ye not into Egypt. Paulit-ulit. Kasi parang ito, alala ko tuloy sinong kapatid ni Cain? Si Abel. Si Cain nga, di ba sabi? Gusto niya nang patayin si Abel eh. Alam na ng Diyos yun. Kaya sinabi na siya, ano yung instruction sa kanya? O bakit ganyan yung mukha mo? Ganyan yung may mga tao daw na talagang papatay. Nasa mukha daw yan. Alala ko tuloy yung mga training ng mga gwardya. Ganun daw yun. Tinitingnan kaya nun. Ewan ko lang ano. Kaya nila pero may training ganun. May itsura yung taong papatay. Kaya nung ng Diyos, ha? Basta, hindi ko kayang gayahin, hindi ko mapatay. Pero, so ganun na itsura ni Cain, no? Kasi sinabihan na siya ng Diyos. Sabi, ingat ka, ang kasalanan, nandyan na, Parang ganun, naalala niyo ba yun? Alam niyo yung Bible. So, winarningan na siya, bandang ulit, di pa rin siya nakinig. So, ito kaya inuulit ni Jeremiah, alam niya na talaga yung gagawin nila. Parang siguro, hindi mapakal eh. Sige, inuulit na naman. Huwag kayo pupunta sa Egypt, ha? Know certainly that I have admonished you this day. Ano sabihin nun? Dapat malaman nyo, alam na nga nila eh. Napansin nyo ba yung mga talagang iniingat ang winawarningan ka? Lahat ng way na parang malaman mo yung sinasabi, lahat ng style, lahat ng way, paulit-ulit. Ganon din ang lingkod ng Diyos dito. Dapat malaman nyo na pinapagalitan ko na kayo ngayon. For ye dissembled in your hearts. Ano yung dissemble? Yan yung pinaka-topic natin ngayon eh. Familiar ba kayo dyan? Last time yung dissimulation, di ba? Pareho lang halos yan. Dissimulation. Dissembled naman, parang kabaliktaran ng assemble. Hindi, disassemble yun. Dissemble is, basically nagkukunwari sila. No? To hide under a false pretense. So, ang sinabi nila, parang yung last time yung preaching natin nun. Si Peter yung sample. Hindi. Okay, Gary B pala. Yung passive-aggressive, yan. Iba yung sinasabi niya, iba yung nasa puso niya talaga. So ngayon, paano mo itatago yung mo, galit mo for example, di siyempre ngingiti ka. O iba naman, parang kanina, nung nakangako sila, Jeremiah, gusto ko namin malaman ang kalooban ng Diyos. Alam mo yung tsura ng mga taong gano'n? Pag pastor ka, alam na alam mo eh. Kasi minsan tuwa ka na tapos biglang wala. Put on the appearance of. Yan, simile. Kaya nabanggit ko sa kanina eh. So, ginagaya mo lang, parang si Judas. Paano malaman na maayos kang Kristiyano, for example? Church ka rin, pray ka rin, pero bandang huli, ito nga yung pag-iingatan natin kasi alam naman ng Diyos yan. So, case dito, alam din ng lingkod ng Diyos. Kaya sabi dito, for ye dissembled in your hearts when you sent me unto the Lord your God. So, sabihin ko na kasi later, makikita rin natin, hindi sila sumunod eh. Nagtanong-tanong pa sila kunwari. Di dapat di na sila nagtanong. Makita niyo yun, parang double insult. Sabi nga nila, adding insult to injury. Tanong-tanong ka, hindi ka masasagot. Hindi ka masusunod. Anong gagawin ko? Ganito yan, di ba? Andali, agapay muna ako. Sige, ganda, nagtatanong to. Ang ganito gagawin natin, ha? Binigyan mo ng 5 page ng advice. Hindi rin pala susunod. Nakakita na ba yung ganun tao? Ang lakas na asal nung sa Diyos at sa likod ng Diyos, no? For you dissembled in your hearts when you sent unto me, nagtanong kayo, pray for us. Pag ganun magpe-pray, Lord, bigyan mo ko ng instruction, o kaya, Pastor, tanong mo sa Diyos, anong kailangan gawin?
Inang-abala ka pa. At gagawin ko yon, lahat ng sinabi ni Diyos, gagawin ko. Kung pala hindi, now I have this day declared it to you. So pinapaalam ko lalo. Kasi alam na rin niya yung mangyayari. But ye have not obeyed the voice of the Lord, your God, nor anything for the which He had sent me unto you. So nagtanong sila, sinagot sila, bandang huli ayaw nila. Yung mga sinabi sa kanila, ayaw. Lula nito, no? So ano yung naalala niyo mga word dyan? Hypocrisy. Asking God without intent to obey is hypocrisy. Huwag ka na magtanong. Huwag ka na magtanong. Kaso, ang gusto kong makita natin dito, may mga tao or kayo mismo, minsan, may something's very wrong din. Kung nagtatanong ka sa iyo mo naman sumunod. Ba't pala ganun? Ba't ka nagtanong pa? Ba't ka pa nagtanong? Ba't nagtatanong isang tao tapos hindi naman siya susunod? At umpisa pa lang, wala siyang intensyon na sumunod. Ba't siya nagtanong? Pakitang tao, pwedeng ganon. Itong mga newsfeed ko na naman sa si Denzel Washington. At saka si Keanu Reeves. Talagang target ata. May mga sinasabi silang magandang bagay about God, pero ni-research ko, mga isa Pentecostal, yung isa naman Buddhist. So, mag-iingat kayo sa gano'n na kala mo, kaparehas mo. Hindi pala. Okay? So, minsan iba nagtatanong para lang malaman yung posisyon mo, pero, yan. Kahit soul winning, kaya hindi madali yung soul winning eh. Ano rin? Ganyan mo yan, pero hinahandahin. Naku, mamaya. Hindi na makikinig dito eh. Sagot-sagot na ako kunwari. Napakahirap nun, ilang beses ko nang ganun talaga, binigyan mo siya ng pagkakataon. Wala siyang masasabi na sa'yo kung gusto mo talaga siyang maligtas at that time. Pero siya na yung nag-dissemble. Wala na. Iwasan nyo rin niya, by the way, wala akong nakikitang dahilan para gawin natin to. Kahit saan. Kukunwarin lang ako para malaman ko, para saan? Baka kasi, kaya kayo na idea na ganyan eh. Hindi ko naman talaga Pag nagkaroon ka ng kaibigan na ganyan, hindi ka umiwas, matututunan mo yung mga ganyan. So, God is not interested in empty spiritual talk. Napakaganda nito. He wants obedience. At ako, bilang pastor yan, nakikita ko sa mga kulto talaga eh. Double talk. Go post ng kunwari, magtanong ka. Ba't yung nagtatanong? Nag-post ka ng public post eh. Alam mo yung public? Lahat nakakita, lahat pwede mag-comment. Ba't ka magagalit pag nag-comment? Ngayon, kahit pansinin nyo yung pag ako nag-post, pag may nag-comment, aalisin ko lang yan pag talagang bastos or something, di ba? Pero kung nagtatanong, hindi naman lahat sa Bible, paano nasabi? YouTube natin sa hindi mo kailangan tanungin kasi malalaman din naman ng mga may pangunawa eh. Amen. Yan ang gusto ko sabihin doon. Ngayon, tapos na to, no? Tapos na pala to eh. Kaya ano yung katapusan dito? Hipokrito ka, naalala ko sa Job, meron tayong gano'n, di ba? Basta yung kahihinatnan ng mga hipokrito. Ingatan niyo mga ganyan, kung natutuhan niya kung saan lang, pakilang kung saan niya natutunan niya, mali yan. Amen. Sinasabi ko sa inyo kasi alam ko exactly kung ano yung pinagdadaanan nyo. Yung mga higing kaibigan ko dyan, napakagaling kahit bata pa, hindi rin nila lang kung bakit sila gano'n, pero gano'n sila. Natutunan lang kung saan. Sa TV man, sa magulang nila, kung saan. Hindi nyo kailangan maging hipokrito, mga niloloko. Okay? And then, anong niloloko pa nila? Diyos. Sabi sa James 1:22, masyado niya yun? But be doers of the word and not hearers only, deceiving you. Sino niloloko mo? Amen. Ito yung nangyayari dito eh. Jeremiah, gusto mong malaman? Naghintay naman sila, kaso nung narinig nila, naku, parang mali yan ah. Tapusin na natin. Parang bilis ko ah.
So mag-ingat tayo sa mga tao. Tatlong klase po ang tao kasi, tingnan nyo. Dito sa kwento na to, ano yung nakita mo dito? Yung iba dito hindi pinakita yung number 1, yung mga taong hindi na nagtatanong, di ba? Ganun eh, isang klase yun. Yung mga nagtatanong naman, kaso hindi sumusunod. Pero yung iba nagtatanong, at ito tayo dapat, pangatlo, nagtanong ka, hindi sumunod ka. Amen. Ganun sana tayo dito. Napansin nyo, hindi naman natin kayo pinipilit ka. Soul winning, alam ko mahirap yan eh. Pero meron ding daan. May paraan para makapunta kayo doon. So, mamasama ka lang, mag-aral ka talaga. Iba nga sa inyo, parang basa ng Bible. Ang bihira. Hindi yan sa atin, ano na dapat, bago. Hindi yan something na pipilitin ka pa. Very basic yan. I believe, kaya yung iba na natatangay sa atin at madali. Natanim ka dito, okay, kaso, yung basic mong responsibility yan, basahin mo. Alam niyo yung aral natin sa academics, parang maning-mani yan, hindi nga totoong aral niya, parang ano lang yan eh. Parang hindi kayo pinapag-aral dahil they care for you. Alam niyo ba yun? Pag naintindihan niyo yan, kaya yung piling-pili lang yung pinapaaral sa'yo. Yun ang totoo. The fact na tinuro sa school yung evolution na yan, napakalaking clue na sana sa atin yun. At sa mga publish ko, tinatanggap yung mga bakla, dapat maintindihan nyo na may something's wrong dito. Kasi kaya lang tinuturo sa inyo, kasi kailangan nilang kayo doon. Pag natutunan nyo na yun, hindi ako masyadong negative, yun talaga yun eh. Ang pag-aaral natin ngayon dito sa church, kakaiba kasi gagamitin nyo to para gampanan yung gusto ng Diyos. Kaya yung pag-aaral natin dito, tsaka yung application dito, walang tatalo dito eh. Pag umidad kayo ng talagang andun na kayo sa edad na kayo na magdidiscuss pa sa sarili, for whatever reason wala kayo sa church. Okay. Yung mga natutunan nyo dito, kailanganin nyo yun. Again, kung gusto nyo, ito pa rin yung kalooban ng Diyos sa inyo. So, balik tayo dito. So, iba, hindi nagtatanong, lalong hindi malalaman yung kalooban ng Diyos. Pero iba nagtanong, hindi naman sumunod. Sino pagpapalain dito? Yung pangatlo. Nagtanong muna, kasi importante rin yan. Yung iba naman, medyo pakitang tao, umpisa pa lang, active agad eh. Anong kailangan? Gagawin. Kahit di naintindihan, amen agad, lakas umamen. Naintindihan mo ba? Ba't ka nag-amen? Eh, siyempre, hindi naman kayo gaganon eh, di ba? Kaya, pero minsan, ginaganon kayo eh. Kasi importante naintindihan natin. Ay, nako. Napapalit na naman itong mic. So, tanong, handa na ba kayong sumunod sa Diyos? So, pwede nyo paghandaan yan eh. Di ba? Tanong, tamang tanong. Ngayon, pag nalaman mo na, ito kasi masyadong simple eh. Stay, huwag pumunta sa Egypt. Pero obviously, may dahilan dito bakit di sumunod tumato niya. Maaaring takot, no? May nabalitaan sila. Oh, yari kayo ganyan. Walis na kayo dito, takbo na. Ano ba yung nagpapaalis sa atin sa church? Ang dalas. Mga tokso sa iba. Diba? Pag nag-college ka, lalo malaki-laki ka na. Kunwari, hindi ka lumago ng dapat kang lumago. Ito yung dapat mo na. Medyo lumago ka pero hindi. Tinapatan ka ngayon. Ano yung tinapatan? Talagang matinding tokso. Katulad mo. Naging boss mo, iglesia ni Manalo. Sige. Kahinaan mo pala, hindi mo kayo magtiwala sa Diyos na pwede ka nang bigyan ng ibang trabaho. Tokso kung saan man yan. Tinapatan ka niyan, tapos ka. So, handa mo yung sarili mo na sumunod. So, again, alam ng Diyos yung alam mo, hindi mo alam. So, hindi niya, never niya expect sa'yo yung hindi mo naintindihan na ano. Pwede ka magtanong, patuloy lang. Ayun na, wala kang gusto sabihin. Medyo simple lang eh. Ang ano lang dito, sana naintindihan natin, in-emphasize natin, may mga taong ganyan. At minsan, pwede mangyari sa atin yan. Kung ano man ang dahilan, no? Maaring pressure, maaring tokso nga yun. May galing na ginawa sa yung Satanas. Kaya,
ito yung mga sinasabi ni Mr. John. Ano, church ka pa dyan? Pera-pera lang yan. Hindi nyo ba yun? So kahit, ito lahat kayo dito, meron ba kayong nakita sa pastor nyo na gano'n na, di ba meron nga tayong tinuturo yung pambaptis na natin tinuro eh. Kasi parang gano'n eh. Again, maaaring mali ako, hindi ko alam. Wala, hindi ko nakita sa Bible yung First Abante. Hindi ko inano sa inyo, kahit pabol sa akin supposedly yun. Kasi nag-work daw yun sa kanila eh. Sige nga. So, pero hindi ako magugulat. Pag isang araw, meron dito. Basta, pera-pera lang yan. Kaya kunwari nag-aaral tayo. Nakita mo sa ibang kulto, tapos i-apply mo sa tunay na likod ng Diyos. Pwede mangyari yan. Nakakalungkot pag nangyari yan, pero yan yung mga matinding pwedeng gamitin sa atin. Ano pa? Na-in love. Kung kanino, masyadong mahina, hindi nagtiwala sa Diyos na ang dami dyan eh. Kaya yun, may trabaho ng linggo. Ano man yan. Ano ba? May narinig na ayaw sa church. May narinig na ayaw sa church. Yan, mga personal. Iba, may mga nawawala din sa church na gano'n. Hindi na ako pinapansin dyan eh. Nag-suggest ako ng ganyan, hindi naman nangyari eh. May mga gano'n, mga pride. Yan lang. Basta di ako pinapahinga, lagi na siya paano naipon sa iyo? Yan ang tanong. Kaya nga suggestion eh. Ngayon ako dito, open ako dyan. Sabi nga sa inyo, yung kahit yung mga kumpanya na uhaw na uhaw yan, na malaman kung ano yung gusto ng tao. Kasi napatunayan sa maraming pagkakataon kung ano yung gusto ng tao pag ginawa nila, nagiging successful. Ano ba yun? Kaya ganoon din ako sa inyo. Mag-suggest kayo, tingnan natin, pero pag ginayaman, dali. So dito, mag-combo na rin tayo dito, drums. Kasi CCM, yung ganyan. Kita mo sila, successful sila. Define success. Ano ba pwede mag-alis sa inyo sa church? Napunta tayo doon. Kasi yun ang sa atin eh. Relevant. Ano ba? May katampuhan ako dyan eh. Pag lumipat ka sa iba, wala na. Ayusin mo yung sarili mo. Pag mature ka kasi, banggit ko lagi sa inyo, mga lingkod nga daw ng Diyos ang survey kahit dito. Ilan ang kaibigan ni Jeremiah dito? Sige nga. Isa lang. Si Ebed-Melech, tinulungan lang siya, ginamit ng Diyos. Yun na yun. Hindi ka pwede mag-expect ng paramihan ng friends sa Facebook. Kaya lahat, inad mo na. So, ano man pwede magaling sa inyo? Yung sobrang lungkot naman. Nagtapat ako ng 50 years sa church, di ako yumaman. Ayun pala, yun bang goal mo? Isa lang yun sa pwede ibigay sa'yo ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Hindi lahat. Kaya ang ganda ng Hebrews 11 eh. Yun ang example talaga natin. Itong mga to, hindi worthy ang mundo sa kanila. Ganun sila katindi. Yung kalibre ng mga saint na yun. Sa Hebrews 11. Pero hindi nila natanggap yung pangako. Parang si Abraham, nakita niya ba yung promised land? Nakita lang, pero hindi nila nasakop yun. Later pa yun, ilang years yun, hindi ko nabilang. Basta Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, and then, malimutan ko yung number, parang 430 years, yun eh. Wala na, patay na si Abraham. Nasakop nila, di ba, nakita yung glory ng Israel, ng panahon ni ni David, tsaka ni Solomon, hindi niya nakita yun. Pero ginamit siya ng Diyos para doon. At hanggang sa ating ngayon, wala tayong pakialam sa land nila, pinagpala pa rin tayo dahil kay Abraham. Ganun dapat ang ating Hindi yung alis ka pa ng church ng 50 years ka na doon. Lalo ka dapat manginayang. Pero may nangyayari yun, may ganun eh. Naalala ko ito. Pag madalas pa mo na mag-testimony, mga ganun. Okay, ito yung klase ng taong iwasan ko. Anyway. Pag yumaman ka, gamitin mo. So, si Pastor John, parang nakikita ko doon, okay na siya. Marami na siyang nakakatuwa. Yun ang ating pangitain din sa atin. Amen?
Yun lang, huwag tayo magko-compromise. Amen. Yun ang problema naman. No? So, yun ang panalangin natin. Pero medyo iba na yun dito eh. Yun lang, basta huwag tayo hipokrito. Pag sinabi natin, gawin natin. Pag di natin naintindihan, magtanong. Pag importanteng bagay yan, malinaw instruction, sumunod. Paano kung ganyan? Tiwala. Bandang uli, ganun lang yun. Yung sinabi ng Diyos, parang mali, parang mapahamak tayo. Kaso yung sinabi ng Diyos, tiwala. Balik tayo sa pero pinaka-basic ng pananampalataya. Tiwala. Amen. Title natin, When People Ask for God's Will but won't obey. When people ask God but won't obey. Medyo, alam mo na agad yung pa lang di ba? Hindi tama. Alam mo, hindi tama. Pero, sakaling mangyayari sa atin, natutokso tayo na hindi sumunod, sana maalala natin itong mga, ano tawag natin sa mga kamote na to. Johanna. And later, dyan yung, basta, ano pa natin yun. Basically, mangyayari yun, no? So, obviously, hindi sila mamatay lahat. Lagi may ganun, lagi may remnant. Pero ang konti na nga nila, lalo pa silang kumonti. Kasi hindi sila sumunod. Amen? Amen. Nagtanong ka sa Diyos, sumunod ka. Di mo naintindihan, magtanong. Mabuti naman ang Diyos. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga aral dito, Lord, sa buhay ni Jeremiah. Nakita namin, Lord, yung gano'n yung tiyaga niya, Panginoon, katulad ng santunay na lingkod niyo, Panginoon. Tuwa siya, the time na siya po nag-ask, Panginoon. Yung mga tao, unfortunately, karamihan sa kanila, hindi sincero. Nawa dito mismo sa aming church, Panginoon, bigyan niyo ang kalakasan na hindi po ma-discourage kung sakaling mayroon talaga mga ganyang klase. Extend niyo rin yung biyaya sa bawat isa. Hindi kami maging ganun. Reality po ito, Lord, but sa biyaya niyo, Panginoon, yes, may mga pagsubok. Pakatotoo din kami sa inyo, magtiwala, hindi kami mapahamak, Panginoon. Kailangan po, Lord, sa tunay na buhay namin or reality, Panginoon, malalanan niyo mga anak, aming ginagalawan, neighborhood, society, Panginoon. May matalino kami at sumunod sa inyong kalooban. Pag talagang dumating yung ganun, tinapatan kami ng kalaban. Nawa ay natindihan namin, kaya kami naaral itong ganitong bagay. Tulad ni Jeremiah, nagtiwala sa inyo, niligtas siya. Yung iba naman, talagang ganun. Kami sumunod sa crowd. Natindihan namin exactly kung ano yung gusto niya, Panginoon, kalooban niya, and then gawin. Now po, Lord, I pray for these people. Kayo pong mag-alaga, Panginoon, sa amin, gagabay. Kami lang po yung maging teachable, Panginoon. Patuloy kami sa inyo. Hanapin yung kalooban, sundin, Panginoon. Kailangan may mga bagay na compromise, Panginoon, din. Usapan, extend, ano man yan. Kayo po yung willing na on your terms, Panginoon, kayo po yung sumunod pa rin. Kailangan po, Lord, ingatan yung bawat isa. Habang laging pumunta kami sa church para matuto, I'm excited. At personally, ganun din po, Lord, kung di kami babasa sa bahay, napakahirap namang intindihin nun, na kami po talaga yung hinahanap namin yung katotohanan. Yung sa church lang, okay, salamat, nito kami. Kaya dagdagan namin yung lubos, yung inutos nyo rin po yun sa inyong salita. Ang Bible talaga dapat binabasa namin. So, tawarin yung bawat isa sa mga ganyan pagkukulang at makabawi, Panginoon, karamihan. Ingatan niyo po bawat isa mga pastor dito, lalanin niyo po ulit, ano man yung kailangan pa-adjust, extend your grace sa kanya po, Panginoon, sa sanglibutan namin ngayon, Lord, na kakagera na kung ano man yan, kung anong kalooban niya, matupad, tayo preserve niya, dapat preserve, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya malo natin. In Jesus' name pray. Amen. Amen.